Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And sa mga interesado naman pala guys sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Okay? So, hayan guys. Gusto ko ulit guys magpasalamat sa mga hindi talaga nag-skip sa ating ads. Maraming salamat po. Sobrang laking tulong nito para sa pag-grow ng ating channel. So, maraming salamat sa inyo guys. Okay? Okay, so tingnan natin guys, no? Kanina bang love reading tong masasagot natin? Okay. Love reading. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So, yung iba sa inyo guys, pwedeng nakausap mo na yung soulmate mo or kilala mo na, na-meet mo na. Okay, tingnan natin. Mukhang may conflict lang dito, no? May conflict sa inyo ng soulmate mo. Okay, minsan kasi guys, yung mga soulmate, once na magtagpo yan, meron pang karmic. Okay? Pwedeng dadaan pa talaga kayo sa karmic. Imposibleng hindi. Parang ganon. So, mapipil mo naman yan eh. Okay, na parang pagmahal na mahal nyo yung isa't isa pero parang ang daming pumipigil. Ang daming humahad lang doon sa relasyon nyo. Okay? Ibig sabihin, karmic mo yan, tao yan. Okay? Pero may mga soulmate naman guys na napaka-smooth lang. Wala masyadong struggle. Pero yung sa inyo guys, I think parang may conflict sa inyo ng soulmate mo. Tingnan natin ha. Meron tayong playfulness. Ayan. So, totoo to guys, no? Once na makilala mo yung soulmate mo, parang wala kayong problema sa mundo. Basta magkasama kayo, parang hindi nyo na guys napifeel yung problema. Hindi nyo nakikita kung ano yung kahinat ng kinabukasan. Hindi nyo nakikita yung ano yung mangyayari sa bukas. Ganon yung nakikita ko dyan. Okay? So, parang napakagaan lang sa pakiramdam na nakakausap mo tong person na to or may connection kayo. Okay, sige, tingnan natin. So, pwedeng itong taong to ay kakonect mo na. Itong soulmate mo. Or pwedeng itong nakakausap mo ngayon. Or kung sino itong karelasyon mo is possible na soulmate mo yan. Tingnan natin. Meron tayong forgiving and learning, diba? Isa guys sa conflict nyo daw ng person mo is, ito na nga. Meron siyang nagawang kasalanan sa inyo. Pwedeng nahuli nyo na may nakakausap. Merong nahuli nyo na may iba. So, may nakikita ko dito guys, pwedeng nagbakaawa ka dyan sa taong yan. Okay. So, mukhang malaki nga talaga yung kasalanan sa inyo itong taong to. Pero alam nyo guys, sinasabi dito ayan no, humihingi naman siguro ng tawad sa inyo or hihingi ng tawad sa inyo pero ikaw hindi ka na desidido. Or pwede naman guys na matagal din nangyari tapos may pag-uusap na ulit sa inyo. Wala na sa'yo pero nilalandi ka pa rin itong taong to, no? Pero parang sa'yo kasi hirap ka na magtiwala eh. Parang gusto mo muna na i-sure kung talagang pure pa ba yung intention sa inyo. Kasi napifeel mo baka gamitin ka. Parang ganon. Okay, sige. Tignan pa natin guys. Taas muna natin to. Okay, so pasensya na sa tahon lang mga aso. No? Sa kapitbahay po yun. Okay. Ganap sa inyo. Ano yung sitwasyon? Spirit guide. Oops. So, meron tayong camera. Reminiscing. Keep safe perception. Learn from the past. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Meron kayong past nitong taong to. So, inisip-isip ka pa rin nitong taong to. Ayan. Sorry. And parang, alam mo yon, hindi niya lang siguro maamin sa inyo, pero itong taong to ay someone from the past, no?
Solid yung ano nyo guys. Solid yung pagsasama nyo nitong taong to. Kasi hindi niya makalimutan. Ayan o. Okay, tinitignan ka pa rin niya, ni-stalk ka pa rin niya. May ginawa ka siguro sa past na hanggang ngayon tumatatak sa kanya. Okay, tignan natin. Meron tayong addiction. Oh my God. Siya naman yung na-addict sa'yo ngayon. Okay, so alam mo parang itong taong to guys, sobra yung pag-iisip sa inyo, medyo na-obsess. Nandun sa point na nahihirapan siya ngayon sa sitwasyon niya. Okay, nahihirapan siya sa sitwasyon na hindi kayo nag-uusap or hindi mo pa siya guys pinapatawad or iniiwasan mo siya. Medyo, nadidisappoint siya sa sarili niya. Yan yung pinapakita sa akin dito guys. Grabe yung regret na nafe-feel niya rito. Tignan pa natin, guys. O, diba? Kakasabi ko lang kanina, guys, kung narinig niyo yung sinabi ko, possible na may karmic kayo nitong taong to. Soulmate mo siya, pero mukhang dumanas kayo ng matinding karma. Pero yung karma na yan, guys, pwedeng nangyari siya sa past life. Okay, sa past life, then parang meron kayong unfinished business na parang pinagbabayaran or pinagbayaran nyo ngayon sa kasalukuyan, then I think tapos na tong karmic nyo na to. Okay, kasi once guys na hindi nyo guys, parang hanggang hindi nyo natatapos tong karmic na to, hindi magiging maayos yung relationship. Then kung makita nyo guys, the Grim Reaper. So ito guys is ending and new beginning, okay? The relationship is over, no second chance, grow and transform your life. So unless meron kang babaguhin sa sarili mo, okay? No second chance pero kung meron kang babaguhin sa sarili mo or itong person na to, mataas ang chance na maayos niya pa to. So, ayan. Karmic mo daw tong taong to. Nakikita ko na parang bumabalik yung pagmamahal niya sa inyo, na parang sinabi niya sa inyo noon na wala na, hindi ka na niya mahal, na parang kailangan niyo nang putulin yung connection niya sa isa't isa, na parang hindi kayo compatible, kasi parang hindi kayo nag-grow, hindi kayo nag-i-improve kasi together. So, ayan. I think kasi nandun kayo sa karmic, no? Maraming nagalit siguro sa pagsasama nyo, sa relasyon nyo, sa past life. Kahit guys sa kasalukuyan na nagsasama kayo, pwedeng ang daming against dito. Kaya parang yung relationship nyo guys, hindi siya guys naging payapa or hindi naging masaya. Okay? Kasi maraming naapektuhan. Pero eto guys, na-overcome na to. May nakikita kong parang hihingi ng tawad sa inyo tong taong to. Okay? Tignan natin. Meron, the Grim Reaper, the relationship is over, na second chance, grow and transform your life. So, kailangan meron talagang may baguhin, and especially dito sa taong to, meron siyang kailangan baguhin sa lifestyle niya or sa kanyang pamumuhay, kung paano siya guys mag-approach sa relationship or baguhin niya mismo yung sarili niya. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong the golden mirror. Medyo naging selfish pala tong taong to. Sarili niya lang yung inisip niya, na parang feeling niya siya lang yung nahirapan dun sa relationship noon. Then, ngayon, na-appreciate niya or nakikita niya na parang nahirapan ka rin pala. No? Ngayon niya guys, mas napagtatanto. Okay? Kasi parang dati, sarili niya lang yung inisip niya na siya lang yung nahihirapan. Hindi niya guys kinonsider kung nahirapan ka ba. Okay? Ganun Tignan natin. Meron tayong not today. Not dealing hurt, avoid a conversation, call a person, boundaries, still angry. So, siguro hanggang ngayon galit ka pa rin sa taong yan. Hindi mo pa rin siya kayang kausapin or harapin, no? Pero may nakikita ko dito guys, parang magmamakaawa siya sa inyo. Pabalik. Yan yung nasasagap ko dyan. Okay? Seduction. Siguro ito, tumatatak pa rin sa isip mo yung ginawa niya sa inyo, hammer. Paulit-ulit tumatakbo sa isip mo kung paano kanya guys niloko or kung paano kanya guys sinaktan. Na parang nandyan ka naman, hindi mo naman siya sinasaktan, pero ikaw, ginagawa niya sa inyo. Okay? So, tignan pa natin guys. Okay, sige, titignan natin guys sa energy naman ngayon ng person mo. Ayan. Tabi muna natin to guys.
Okay, energy. Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person mo sa'yo? Meron tayong, parang baliktad yung card ko. The Emperor, nakikipagmatigasan. Ayaw niyang aminin yung totoo na mahal ka pa, nasasaktan pa siya, affected pa siya sa mga ginagawa mo. Nakikipagmatigasan siya dito guys. Medyo alahanin na nga yung sitwasyon niya. Hindi pong masyado ng obvious. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong 12 cups. Alam mo, miss na miss ka nitong taong to. Hindi niya na guys talaga maikaila. Sabi natin guys na sinasabi niya sa inyo na hindi ganyan or tinatanggi niya, pero ramdam niyo sa action niya. Kasi sabi nga nila, action is louder than words, no? Na parang, eto yung sinasabi nila, pero makakita mo sa action nila. Tingnan pa natin, nararamdaman sa'yo. Namimiss niya yung partnership yung dalawa and judgment. Natatakot lang talaga siya na mahusgahan. Kasi hindi siya guys ganyan Hindi ito yung tingin sa kanya ng ibang tao. Pero nakikita ko na magpapakumbaba talaga to sa inyo guys. Yung nararamdaman sa inyo ng person mo, hiya, no? Oo, the lover. Sobrang miss na niya yung connection yung dalawa. And 2 of Cups kasi kung ano yung trato mo sa kanya dati. Sobrang namimiss niya yon. Namimiss niya yung sobrang pagmamahal mo sa kanya. Ayun. Sige, tignan pa natin guys. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo ngayon? Tingin ni person sa'yo ngayon. Meron tayong 8 of Pentacles. Meron tayong Ace of Wands. Naku, temptation to guys. Siguro may mga plano kay dati as in nakasettle na siya, no? Nakaplano pagdating sa future. Dami niya na pinag-uusapan. Parang ito yung plano ko pagdating sa future natin, gato ganyan. So, nandun pa rin siya guys sa thinking na gano'n, na naisip niya pa rin yung plano nyo before, no, nung magka-relasyon pa kayo. Ayan. So, 3 of Cups, naisip niya rin guys dito na parang apektado ka pa rin or baka maapektuhan ka pa rin kung sakaling approach ka niya, like, nilagay ka niya sa third party. Okay. So, nakikita ko sa person mo na nag-aalangan talaga siya. Pero, mahal ka nitong taong to. Kasi Ace of Wands nandun pa yung, yung init. Init ng pagmamahal niya sa inyo. Sobrang attracted itong taong to sa inyo. Okay? Tignan pa natin. Ano naman yung magiging action ni person? Action ni person. Meron tayong nakikipagmatigas. Action. Magiging hakbang. Okay. So, ayun. Iniingatan niya kasi guys yung reputasyon niya, yung sarili niya. Alam mo yung parang tinatanggi niya na may mali din siya. Gusto niya sabihin na parang may pagkakamali ka rin naman. Parang ganyan. Or natatakot lang talaga siya guys na ipamukha sa kanya or awayin mo siya. No? Natatakot siya sa galit mo. Yun yung pinapakita sa akin dito. Kaya parang pinoprotektahan niya yung sarili niya dito. So, hanggat nakikita niya na parang apektado ka, hindi ko siya nakikita na parang i-approach ka niya. Kasi baka isumbat-sumbatan mo siya, bungangaan mo siya. Ayun, 5 of Wands. Napipil niya awayin mo siya Ayun yung pinoprotektahan niya guys. 4 of Pentacles. Iniingatan niya yung sarili niya. Okay? Tignan pa natin. Ano yung magiging outcome sa side ni person? Oops. Magiging outcome. Magiging outcome. Meron tayong the star. Ikaw pa rin yung pangarap niya, guys.
Parang hanggang kailan siya mag-iisip sa inyo. So, alam mo yung gusto niya kasi ikaw yung mag-ano sa kanya, mag-reach out or alam mo yon, or kung mag-reach out man siya, siguro wag niyo na lang guys bungangaan, wag niyo na lang awayin kasi masyado siya sensitive. And kung makita niyo guys, Queen of Cups, minamanifest ka niya. Oo, lalo ngayong full moon, baka naiisip mo si person. So, ibig sabihin lang yan, minamanifest ka ni person. Kaya naiisip ka pa rin niya. Okay? So, yung magiging outcome, guys, inisip-isip ka nito. Pero wala pa akong nakitang action dito eh. Takot kasi nararamdaman niya or hiya. Okay, so tignan natin, guys. Ito yung ating mga dice. Ayan, nasa ba isa? Ayan. So, nagsama-sama na sila ulit, no? Hindi na isa yung dice natin. Ayan. Ito yung lagi natin gamit na gamit, eh. Kasi zodiac sign. So, gagamit tayo, guys, ng ano din. Siyempre, kung may mga single sign tayo na mabanggit dito, pwedeng meron doon sa chart nyo. So, titignan natin, ha? Baka mabuo nyo yan. Ayan, ang layo. Okay. So, ayan guys, meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Pisces, Cancer, and Aquarius. Meron tayong number 5, 1, 6, 2, and 10. And pwedeng meron tayo dito guys, Jupiter, Aries and Jupiter, or Taurus, Gemini, kung ano man dyan guys. Meron tayong Jupiter, meron din tayong Uranus, Neptune, and ano ba to? Ayan. Yun lang nakikita ko dyan, guys. Merong Moon in Mars. Okay, ayan. So, yun nabanggit natin na yan, guys. Pwede nandito yan, no? So, mag-shuffle pa tayo ng isa, guys. Okay, so meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, Libra, Pisces, and Taurus. Okay? Ayan, baka nasa birth chart nyo yan, guys. Okay, so doon naman tayo guys sa energy mo. Para mas, talagang akmang-akma sa inyo, guys. Okay, sa energy mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Okay. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong Two of Pentacles. Two of Pentacles. So, siguro naghirap ka or iniwan ka niyang naghihirap, no? Iniwan ka niyang nandun sa laylayan ng kahirapan. Two of Pentacles na parang pinilit mong mag-survive. Pinilit mong kayanin yung buhay nang hindi na siya kasama. Two of Pentacles kasi guys, opportunity to eh. Or mga responsibility, no? Na parang iniwanan kanya na merong malaking responsibilidad. Okay, tingnan natin. Tingin mo sa kanya, death and revert. Ayan. Nararamdaman mo sa kanya. Ramdam mo naman eh. Na talagang gusto niyang bumalik sa buhay mo. Ito kasi guys, pwede na doon ka na sa point na nag-heal ka na ng tuluyan or na-overcome mo na yung mga bagay-bagay. Sobrang okay ka na ngayon. Pero nagpaparamdam siya. Nakikita mo yung intention niya ngayon. Okay, tignan natin. Meron tayong Ace of Swords. Hindi mo tuloy maiwasan na isip-isipin tong taong to. Yan yung pinapakita sa akin dito, guys. Okay? Kasi nga, nagpaparamdam siya sa inyo. So, naiisip mo tuloy siya. Sa halip na hindi mo na sana siya pinoproblema pa. Okay? Tignan pa natin, guys, ano naman yung tingin mo kay person. Meron tayong death and revert. Wala. Siguro guys, masyado kang nasaktan talaga nun. And, ayan. Masaya ka sa pagbabalik na ginagawa niya, no? Or nagpaparamdam siya sa inyo. Masaya ka. Pero siguro, ayan eh, ang pagbabalik kasi niya dito guys, nakadepende sa'yo kung tatanggapin mo siya. Kasi parang, alam mo yun, ang lakas ng energy kasi talaga na parang magkakaayos pa kayo eh. Babalik ka sa inyo. Kasi lumalabas sa energy mo. So, mukhang siya yung pinakamasayang tao sa mundo. Tuntua siya rito. Okay? So, nasasaktan din tong taong to. Broken-hearted sa inyo. Okay. Tignan natin guys ano yung magiging action mo.
yung magiging hakbang mo dito sa relationship na to? Okay. Meron tayong Ace of Pentacles, Judgment, and the Hierophant. So, ikaw kasi mas minamanifest mo yung pera. So, ang daming, opportunity, ang daming good news, abundance na dumarating sa inyo. Masaya ka na sa nangyayari sa buhay mo. Though, masakit pa rin kasi love life na lang yung kulang din siguro sa'yo. And yun yung bagay na parang di mo pa nakukuha din sa ngayon. Pero kung makikita nyo guys, ayan na. Siguro focus ka muna sa goal mo sa buhay kasi mukhang dito ka maswerte. Oo. Okay? Tignan naman natin guys. Ayan. So, focus ka na lang guys muna sa pera mo kasi mukhang mas yun, mas swerte ka ngayon taon na 2025. Ngayon taong 2025. Mararamdaman mo naman yan. Okay, tignan natin ano yung outcome. Oh my God. Naku, may babalik talaga, B. Baka may magalit, no? Ex na naman. Kung makita nyo guys, the tower ending to. Babalik siya sa inyo guys, may dalang flowers. Ayan. Hindi ka makalimutan. Iniisip-isip ka, then ang sinasabi sa akin dito guys, talagang naiisip mo rin siya kasi nga gumagawa siya ng hakbang dito. Oh. Pagkatapos kanyang iwan, pagkatapos kanyang saktan, anong trip niya at bumabalik ngayon. Parang ganon. Sige, tignan natin guys, ano yung outcome. Babalik sa inyo, itong taong to. Itong taong iniisip mo ngayon. Okay? Tignan natin. Ayan, tatlo na to. Oops. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Pisces, and Gemini. Sabot natin isa. Meron tayong Capricorn, Cancer, Gemini, Aries, Pisces, Taurus, and Aquarius. So, meron tayong number 1, 5, 4, 8, and meron tayong, so meron tayong Mercury, Mars, Saturn, and Neptune. Okay, so ayan. Check nyo guys sa birth chart nyo. Okay? So, tignan natin guys ano yung magiging outcome. Ano yung magiging outcome? Outcome. Okay, ano yung magiging outcome, spirit guide? Ayan. Dito sa relationship na to, okay? Okay, ready na ba kayo, guys? Hammerhead. Hammerhead. So, ito kasi, guys, parang pinupukpok yan sa isip niya. Yung sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, ayan, no, yung bottom of that deck. Axe, breakup, separation, stop pattern, silent treatment, or abandonment. Or pwede nagiging cold na siya talaga sa inyo before, tapos bigla ka na lang talagang inabandon na. Ngayon nag-overthink siya rito guys. I think tapos na yung karmic niya talaga. Kung bakit biglang bumabalik yung feelings niya sa inyo. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Ayan, nandiyan na naman yung karmic ko. Paulit-ulit sinasabi guys na dumanas lang talaga kayo ng matinding karma. Kasi pwedeng may mga taong ayaw din sa relationship na to. Baka meron kayo nasaktan, natapakan, or pwedeng nangyari sa past life nyo, unfinished business, na parang kailangan nyo pa rin pagbayaran ngayon sa kasalukuyan. So, napagbayaran na to guys. Nasa inyo na yan kung patatawarin mo pa tong taong to. Okay? Pero addiction kasi guys, grabe, hindi kinakaya ng person mo. No? Parang si universe na mismo yung gumagawa ng paraan para baliwin tong person mo. Para mag-overthink siya pabalik sa inyo. Okay? Tingnan natin. Meron tayong mask. Hindi niya lang talaga masabi-sabi sa inyo kasi talagang confident talaga siya nun eh. Confident itong person na to na iwan ka nun. Okay? Tapos kakainin niya ngayon yung mga sinabi niya pabalik sa inyo. Okay, so, napifeel ko dyan guys na nahihiya rin tong taong to.
Okay? Sige, tignan natin, guys. Kaulit tayo ng card. Ano yung magiging hakbang nito ni person? Hakbang nito ni person. Patungo sa'yo. Ano yung advice? Ano yung mangyayari? Meron tayong worth waiting for. So, nag-antay ka ba? Inantay mo ba tong person mo na to? Kasi worth it daw. Worth it daw, sabi ni universe. Worth it tong pag-aantay mo kay person. Ayan, baka yung magalit, no? Madami, di ko yan inantay. O, yan, bahala ka kung di mo inantay. Sige. Meron tayong give your relationship a chance. Grabe, no? Sobrang tugma-tugma yung card natin, guys. Ayan, no? Bigyan mo daw ng chance. Parang nakakatampo naman to kay universe. Parang, universe, pagtapos nyo ako saktan. Pagkatapos ako saktan yan. Ngayon, gusto mong bigyan ko ng chance, di ba? Ang sakit eh. Grabe to. Ang intense. Sige, tignan natin. Meron, reconciliation, guys. Grabe. Grabe, wala akong masabi dito sa card na to. Nasa inyo na lang yan, guys, no? Magbabasa na lang ako ng comment nyo habang kumakain ng popcorn bukas. Or kahit mamaya, or kung kailan ko siya mabasa, guys. Okay? Nakakatuwa din, guys. Huwag kayong mag-alala. Kine-cleanse ko yan. Lalo ngayong full moon, kine-cleanse ko lahat ng mga nagko-comment dyan, guys. No? Tignan natin advice sa'yo. Advice sa love life mo. Ready ka na ba? Serendipity. Okay, mukhang sanay ka na mag-isa daw eh. Or gusto mo mapag-isa. Compatibility. Mukhang compatible kayo ng person mo. Magka-vibes kayo nito. Ayan. So, ayan guys, tignan natin message sa universon. Pagkatapos kang iwan at saktan, abandonahin, equal treatment. Diba? Sige, tignan natin. Okay. Tignan natin message ni person sa'yo. Are you ready? I wish we could be together forever. Diba? Pinagdadasal ka pa rin. Sana magkasama daw kayo ulit. Meron tayong we've been together for lifetime. Tignan pa natin. Meron tayong I love you to the moon and back a million times. Grabe. Ba't hindi niya to naramdaman noon, diba? Ngayon niya lang nararamdamang mahalaga ka at mahal ka pala niya. Nakakatuwa din tong person mo, no? Ngayon, gusto niya magsabi ng I love you sa inyo. I dream you about... Okay. I dream about you okay. I dream about you at night. So, yan. Lagi ka daw na papaginipan. Kasi lagi iniisip eh. Paano ka, di ba, papaginipan? So, yan guys. Ito lang po ang inyong love reading. Again, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below yung link. And kung ikaw ay natuwa sa reading natin, guys, mag-subscribe na rin po kayo. And thank you ulit, guys, sa mga hindi nag-i-skip sa ating ads. Sobrang laking tulong nito para sa pag-grow ng ating channel, para sa ikauunlad ng ating channel. Thank you, guys. God bless and love you all. Bye-bye po.